Magandang hapon sa inyong lahat. Eto na naman ang panibagong kwento dito sa Kiel TV, Kwentong Kababalaghan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Walis ng aswang na lumilipad sa gabi. Sa liblib na baryo ng San Bartolome, may isang lumang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng matatanda tungkol sa isang mahiwagang walis tingting na sinasakyan ng isang matandang aswang tuwing hating gabi. Marami ang nag-aakalang katang-isip lamang ito, ngunit isang gabi may saksi na nakakita mismo kung paano ito gumagana. Si Eduardo, isang batang magsasaka, ay pauwi galing bukid nang mapadaan siya sa lumang kubo ni Aling Sabel. Kilala ang matanda sa baryo bilang manghihilot, ngunit may bulong-bulungan na siya ay may itinatagong madilim na lihim. Nasa gitna ng dilim at katahimikan ang paligid, maliban sa tunog ng kuliglig at mahihinang alon ng hangin. Habang naglalakad si Eduardo, napansin niya ang isang kakaibang liwanag na nanggagaling sa bintana na ng kubo. Nagkubli siya sa mga damo upang silipin, at doon niya nakita si Aling Sabel, nakasuot ng kulay itim na saya at may pulang panyo sa ulo, nakatalikod habang tila may binubulong sa isang walis tingting na nakalapat sa sahig. Biglang, may lumabas na us-usok mula sa walis at dahan-dahang ito'y umangat sa ere. Parang may sariling buhay, ito'y nag-vibrate at umuugong na tila may makina sa loob. Sumakay si Aling Sabel, nakahawak sa katawan ng walis, at bago pa makapagsalita si Eduardo, lumipad ito pataas, mabilis na nawala sa dilim ng kalangitan. Nang sumunod na gabi, may balitang kumalat sa baryo, may batang nawawala sa kabilang sitio. Ayon sa mga nakakita, may anino raw na dumaan sa bubungan ng mga bahay, sakay ng lumilipad na walis. Nakarinig din ang ilang residente ng iyak ng bata sa ere. Ngunit nang sumilip sila, wala silang nakita kundi madilim na ulap. Dahil sa takot, nagdesisyon si Eduardo na bantayan ang bahay ni Aling Sabel sa ikatlong gabi. Nagtago siya muli sa damuhan at hinintay ang oras ng hating gabi. At muli niyang nasilayan ang nakakatindig balahibong eksena. Lumipad si Aling Sabel sakay ng walis, ngunit ngayong gabi may nakasabit sa paanan nito, isang batang nakapikit at walang malay. Hindi nagatubili si Eduardo. Kinuha niya ang kanyang anting-anting na minanapa sa kanyang lolo at binigkas ang panalangin laban sa masamang espiritu. Biglang ang walis ay tila nawala ng lakas at nagsimulang bumagsak. Bumunggo ito sa puno ng mangga at nahulog si Aling Sabel kasama ang batang kanyang dinukot. Nang magising ang bata, agad itong isinama ni Eduardo palayo. Si Aling Sabel naman ay tumayo at sumigaw ng nakakabinging tinig na parang halahak ng daan-daang kaluluwa. Ngunit bago pa siya makalapit, nagliwanag ang langit at dumapo sa harapan ni Eduardo ang isang malaking banog, agila tila isinugo ng kalikasan. Napatras ang aswang at sa isang iglap, naglaho ito kasabay ng kanyang mahiwagang walis. Simula noon, sa tuwing may hating gabi at maririnig ng mga tao ang tunog ng malalakas na hangin, napapatingin sila sa langit, natatakot na baka bumalik ang lumilipad na walis ng aswang. Sabi nga ng matatanda sa baryo, hindi lahat ng walis ay panglinis, ang iba pangagaw ng kaluluwa. Matapos ang pangyayari, inakala ng mga taga San Bartolome na tapos na ang sumpa ng lumilipad na walis. Ngunit hindi nila alam, ang mahiwagang gamit na iyon ay may sariling kamalayan at hindi basta-basta mawawala. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang natutulog si Eduardo, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos sa labas ng kanyang kubo. Unay inisip niyang pusa lang iyon, ngunit nang silipin niya sa siwang ng bintana, nanindig ang balahibo niya. Nandoon sa gitna ng bakuran, ang walis tingting. Wala si Aling Sabel, wala ring sakay. Pero nakatayo itong mag-isa, ang dulo nito'y tila may dugo at bawat hibla ng tingting ay gumagalaw na parang galamay ng insekto. Dahan-dahan itong lumapit sa pintuan ni Eduardo na parabang may hinahanap. Bago pa man makapag-react si Eduardo, biglang bumukas ang pintuan ng kusa at pumasok ang walis sa loob. Mabilis itong umikot sa ere at biglang tumigil sa harap niya, sabay bumulong ng tinig na hindi sa tao. Isoli mo siya o ikaw ang ipapalit. Hindi na napatumpik-tumpik si Eduardo. Kinuha niya ang kanyang anting-anting, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito umubra. Ang walis ay mabilis na gumalaw at bago niya namalayan, naangat siya sa ere na parabang may humihila sa kanya. Sa labas, ang langit ay nagdilim kahit may buwan. Lumilipad na muli ang walis, ngunit ngayon, si Eduardo mismo ang sakay nito, hindi bilang pasahero kundi bilang bihag. Habang lumilipad sila sa ibabaw ng kagubatan, nakita ni Eduardo ang isang lumang sementeryo na matagal nang inabandona.
Sa gitna nito may malaking hukay at sa paligid maraming itim na kandila. At doon mula sa dilim lumitaw si Aling Sabel, ngunit mas kakaiba na ang anyo niya. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang matay puro itim at ang kanyang ngipin ay mahaba at matutulis. Huwag kang matakot, Eduardo, sabi nito sa tinig na parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Hindi ikaw ang kailangan ko, kundi ang kaluluwa mo. Biglang kumidlat at doon lang napansin ni Eduardo na may iba pang walis na nakatayo sa paligid ng hukay. Marami pala sila at bawat isa ay may nakataling kalansay ng bata sa dulo. Ang mga ito ay parang mga bantay ng sementeryo at sabay-sabay silang gumalaw papalapit sa kanya. Sa desperasyon, naalala ni Eduardo ang payo ng kanyang lolo. Ang walis na gawa sa tingting ng puno ng saging, hindi nila malalapitan. Mabilis siyang kumaripas at sinubukang abutin ang isang kumpol ng saging na nasa gilid ng sementeryo. Pinunit niya ang isang tangkay, ginawa itong pansamantalang walis, at sa tuwing iaabot sa kanya ng mga aswang ang kanilang tingting, nagliliwanag ang sa kanya at natutunaw ang mga ito sa hangin. Bago tuluyang makalabas ng sementeryo, lumipad si Aling Sabel papaharang, dala ang kanyang lumang walis. Ngunit sa huling segundo, itinarak ni Eduardo ang kanyang walis saging sa gitna ng katawan ng walis ni Aling Sabel. Isang nakakabinging hiyawang sumunod at pareho silang bumagsak sa lupa. Nang imulat ni Eduardo ang kanyang mata, umaga na. Wala na ang mga walis. Wala na rin si Aling Sabel. Ngunit sa tabi niya, may natira isang hibla ng tingting na kulay itim na kumikislap sa araw. Binalot niya ito sa tela at itinago. Hindi niya alam kung ito by anting-anting o isang sumpang naghihintay lamang ng tamang oras para muling gumising. Pagkatapos ng laban sa sementeryo, inakala ni Eduardo na tapos na ang lahat. Ngunit mula nang itago niya ang hibla ng itim na tingting sa isang lumang tela, nagsimula na magbago ang kanyang buhay at hindi sa mabuting paraan. Sa unang gabi, habang siya'y natutulog, narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa baul kung saan niya inilagay ang tingting. Una'y binaliwala niya ito, ngunit nang sumilip siya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Gumagalaw ang hibla. Dahan-dahan itong gumagapang palabas ng tela at parabang may sariling isip, pumunta ito sa kanyang higaan. Pumilipit ito sa kanyang braso at sa bawat pagdampi, nakakaramdam siya ng matinding lamig at pagkahilo. Pagmulat niya, bigla siyang napatingin sa salamin at natigilan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingitim, tulad ng kay Aling Sabel. Kinabukasan, nag-iba ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Ang mga aso ay nag-alulong kapag siya'y dumadaan at may ilang bata ang nagsasabing naamoy nila ang masangsang na amoy sa kanyang paligid. Lalong lumala na magsimulang mawala ang ilang alagang manok at kambing sa baryo. Lagi siyang napapansin malapit sa lugar ng pagkawala kahit hindi niya alam kung paano siya nakakarating doon. Isang gabi, habang sinusubukan niyang sunugin ang tingting, hindi ito tinablan ng apoy. Sa halip lumaki ito, naging buo na parang isang maliit na walis na kumikislap sa dilim. At mula rito may bumalot na itim na usok sa buong kubo at sa usok na iyon, lumitaw ang anino ni Aling Sabel. Hindi mo ako tuluyang mapapalayas, Eduardo. Bulong ng boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ikaw na ang bago kong sakay. Bago pa siya makatakbo, dumampi ang malamig na hangin sa kanyang batok at bigla siyang iniangat ng ere. Sa labas, nakita siya ng ilang kapitbahay na lumilipad. Hindi sakay ng walis, kundi ang walis mismo ang nakakapit sa kanyang likod para bang siya ang ginagawang kabayo. Dinala siya sa itaas ng bundok na kilala bilang bangin ng dilim. Isang lugar na ayon sa alamat ay pintuan ng mundo ng mga nilalang ng gabi. Doon, nakita niya ang dos-dosenang walis tingting na parang mga sundalo, nakahanay sa paligid. Sa gitna, isang malaking walis na kasing laki ng puno ng niyog. At mula dito bumaba ang isang napakalaking nilalang na may kalahating anyong tao, kalahating paniki at may mahabang kuko. Maligayang pagdating, Eduardo, sabi ng nilalang. Simula ngayon, hindi ka na tao, kundi tagapaghatid ng kaluluwa sa gabi. At bago pa siya makasagot, naramdaman niyang pumapasok sa kanyang dibdib ang hibla ng tingting tumitibok na parang puso. Sa sumunod na sandali, lumipad siya sa langit na may bilis na hindi niya inaasahan at sa unang pagkakataon, siya mismo ang nakaramdam ng gutom. Gutom sa laman ng tao. Sa baryo tuwing gabi, may makikita silang isang anino na lumilipad. Minsan may daladalang tao, minsan ay naglalabas ng nakakatakot na halakak. At sa mga bubungan may maririnig na kaluskos ng walis, hudyat na hindi na si Aling Sabel ang kalaban nila, kundi si Eduardo na mismo.
Sa loob ng 3 buwan mula nang tuluyang mapasailalim si Eduardo sa sumpa ng itim na tingting, unti-unti nang nagiging bangungot ang buhay ng mga taga San Bartolome. Halos gabi-gabi may nawawalang tao, bata, matanda o kahit mga buntis, laging may nakakaaninag ng aninong lumilipad sa ilalim ng buwan. Pero isang umaga, isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. Payat, puti ang buhok, ngunit matalim ang tingin. Nakasuot siya ng lumang barong na tinahi ng mga simbolo at bit-bit, ang isang supot na puno ng halamang gamot at mga buto ng hayop. Siya si Mang Dencio, isang kilalang albularyo mula sa kabilang probinsya na matagal nang naglilibot para lipulin ang mga nilalang ng dilim. Ayon sa kanya, matagal na niyang sinusundan ang mga bakas ng sumpa ng walis ng aswang. Noong kabataan niya, muntik na rin siyang maging biktima nito, ngunit nailigtas siya ng kanyang ama. Ngayon, naramdaman niyang muling gumising ang kapangyarihan ng mga tingting at ito'y nasa katawan ni Eduardo. Gabi ng kabilugan ng buwan, naghandog ng ritual si Mang Dencio sa gitna ng plaza. Naglagay siya ng bilog na asin, 7 kandila na pula at isang walis tingting na gawa sa dahon ng saging. Bago magsimula, nagbigay siya ng babala. Kapag dumating siya, huwag kayong lalabas ng bahay at huwag niyong bubuksan ang bintana kahit anong marinig ninyo. Ngunit hindi madaling sundin ang babalang iyon. Pagsapit ng hating gabi, dumagundong ang hangin at nagdilim ang buong baryo kahit may buwan. Mula sa itaas, bumaba si Eduardo, hindi na siya mukhang tao. Mahaba na ang kanyang kuko, itim na ang balat sa liig at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Sa likod niya, kumakapit ang isang walis tingting na parang buhay, kumikilos na parang may sariling galamay. Balik ka na sa amin, Eduardo, sigaw ni Mang Dencio, habang hawak ang isang bote ng langis na mula sa pinaghalong dugo ng manok, bawang at dahon ng ruda. Ngunit humalakak lamang si Eduardo. Wala nang Eduardo, ako na ang bagong hari ng langit sa gabi. Biglang bumagsak siya sa gitna ng bilog ng asin, ngunit nang tumama ang kanyang paa, nagliyab ang hangin sa paligid. Umatras siya, galit na galit, ngunit hindi makalapit kay Mang Dencio. Inilabas ng matanda ang walis saging at itinarak ito sa lupa. Mula rito, lumabas ang nakakasilaw na liwanag at isang malakas na tunog na tila sipol ng libong ibon. Nagsigawa ng mga walis tingting sa paligid, tila nagdurusa at isa-isa silang nasusunog sa liwanag. Ngunit ang walis sa likod ni Eduardo ay kumapit ng mas mahigpit at nagsimulang sumipsip ng lakas mula sa kanyang katawan para bang ayaw nitong mawala ang host na pinili nito. Sa huling pag-asa, tumalon si Mang Dencio at idinikit ang bote ng langis sa dibdib ni Eduardo. Pumutok ito at bumalot sa kanya ang apoy na kulay asul. Sa gitna ng apoy, narinig ang nakakatakot na hiyaw ng walis hanggang sa ito'y tuluyang naglaho kasabay ng pagbagsak ni Eduardo sa lupa. Nang magising siya, wala na ang sumpa. Ngunit paglingon nila, nakita nila sa gilid ng plaza ang isang natitirang hibla ng itim na tingting gumagalaw. Kinuha ito ni Mang Dencio at nilagay sa sisidlan ng bato. Sabay-sabi, hindi pa tapos ang laban, babalik sila. Abangan ng mga susunod na mga kwento dito sa KLTV, Kwentong Kababalaghan.